Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day everyone! Basahin natin itong assessment ninyo. Sabi dito, there are 7 friends who decided to go to Sampaloc Lake for a ride. However, there are only 4 available bikes. While waiting, they take a picture in a row as a souvenir. They also buy food from the stalls. They have 3 choices such as isaw, barbecue, and hot dog on sticks, and 2 kinds of beverages, milk tea, and soft drink. While eating, they sit on the view deck in a circular form, having so much fun. They play a game arranging all letters found in Sampaloc Lake like Sampaloc Lake and to get a new name related to it such as cake. So naglaro daw sila na mag-arrange ng mga letters at bubuo sila ng bagong salita. Unahin muna natin itong number 1. Sabi dito, illustrate the possible ways of pairing the food with beverages using tree diagram, systematic listing, and table. So, na-discuss ko na ito sa mga nakaraang video. Kung hindi nyo pa napapanood yun, i-click nyo na lang dito sa taas or sa description below. Unahin natin itong tree diagram. Kapag tree diagram, gagamit tayo dito ng arrow. So, hanapin natin yung given dito sa ating problem. Ano yung mga food na pagpipilian nila? Bumili sila ng isaw, barbecue at hotdog. At ang pwede nilang pagpilian na inumin ay milk tea at soft drink. So, gagawin natin nga ng tree diagram. Ano ba yung naunang given? Diba yung isaw? Okay, so isaw muna. And then, ano yung pwede nating ipares doon sa isaw na inumin? Pwede yung milk tea at yung soft drink. Tapos, maglagay lang tayo ng arrow dito. Then, ang next na pagpipilian nila ay yung barbecue. At ganun din ang pagpipilian nilang inumin ay milk tea at soft drink. Then, maglagay lang tayo ng arrow dito. Okay? Next, ano pa yung isang given? Yung hotdog. So, pwede rin nating ipares yung milk tea at soft drink. Then, maglagay lang tayo ng arrow dito. So, yan na yung kanyang tree diagram. Tingnan nyo na lang maigi kung ano yung given dyan sa problem ninyo kasi magkaiba tayo. Ngayon naman, gagawin natin yung systematic listing na method. Kapag systematic listing, ililista natin lahat ng possible na outcomes. Since meron na tayong tree diagram, madali na lang sa atin ang maglista. So, yung mga possible outcomes ay isaw and milk tea, isusulat lang natin. Then, isaw and soft drink. Next, barbecue and milk tea. And barbecue and soft drink. Tapos, hotdog and milk tea at hotdog and soft drink. So, ganyan lang kadali ang tree diagram at systematic listing. Ngayon naman yung table or tabular method. Tabular method, syempre gagamit tayo ng table. So, ang gagawin nyo lang, mag-drawing lang kayo ng table. At ang ginamit ko dito, yung nasa taas ay yung mga inumin. Yung mga tinusok dito sa column na to. Pwede rin nyo namang baliktarin dito yung mga isaw, barbecue, tapos dagdagan nyo na lang dito. Tapos dito yung milk tea at soft drink. Ngayon, paano gamitin yung tabular method? So, ang gagawin nyo lang is parang multiplication table lang. Ito, i-multiply mo dito at ang magiging product niya ilalagay dito. So, magiging isaw and milk tea. Then, isaw, tapos soft drink, syempre magiging isaw and soft drink. Ngayon, kapag i-multiply natin yung barbecue at milk tea, ilalagay natin dito. So, magiging barbecue and milk tea. Then, barbecue times soft drink ay barbecue and soft drink, ilalagay natin dito. Next, hotdog and milk tea, ilalagay naman natin dito. Then, hotdog and soft drink, ilalagay naman natin dito. Okay? So, parang multiplication lang, ganun o. Yung intersection nila, doon mo ilalagay yung sagot. Okay, so that's it for number 1. Ngayon, punta tayo sa number 2. In how many different ways can they arrange to give everybody a chance to experience the ride? Balikan natin yung problem. So, sabi dito, meron 7 magkakaibigan. Pero, ang available bikes lang ay 4. Okay? So, ang gagawin natin dito, ang gagamitin nating permutation ay permutations of n objects taken are at a time. Remember that.
Kasi iba yung formula naman ng objects taken all a time. Ibig sabihin kapag taken are at a time, katulad nito, 7 sila, tapos 4 lang naman yung available na bikes. Hindi pwede dito yung angkas ha, baka sabihin ninyo, pwede naman yung angkas. Hindi pwede. Okay, kidding aside. So, ang formula naman dito ay P quantity n, r equals n factorial over quantity of n minus r factorial. So, na-discuss ko na sa last video ang factorial. Kung gusto ninyong malaman kung paano mag-solve ng factorial, i-click nyo na lang dito sa taas upang sa ganun mas madali na lang para sa inyo kung paano mag-solve ng permutations. Okay? So, ano ang n natin dito? So, ilan ba silang magkakaibigan? 7. So, ang n natin is 7. Tapos, ang r natin, ilan yung available na bikes? 4 lang. By substituting into the formula, permutation 7 taken 4 at a time is equal to 7 factorial over 7 minus 4 factorial. Then, simplify. Since merong parenthesis dito or quantity, simplify muna natin to. So, magiging 7 factorial. 7 minus 4 is equal to 3. Then, copyhin ang factorial. Okay, kagaya nga ng itinuro ko sa last video, kapag kumukuha tayo ng factorial notation, kukunin lang natin yung product ng n hanggang sa positive 1. Ibig sabihin, imumultiply natin yung 7 hanggang 1. So, 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Yung 3 factorial naman, imumultiply natin yung 3 times 2 times 1. Okay? Pwede natin i-cancel yung 3, yung 2, tsaka 1. So, ang matitira na lang ay 7 times 6 times 5 times 4. Then, simplify na natin. 7 times 6 equals 42, times 5 equals 210, times 4 is equal to 840. So, there are 840 ways that they can arrange para mabigyan ng chance silang lahat na makapag-ride. Okay? So, dito naman sa problem na to, ito ay permutations of objects taken all a time. Okay? So, ang formula dito ay P is equal to n factorial. So, ilan ang n natin dito? So, ilan silang magkakaibigan? Diba? 7. Ibig sabihin, ang n natin is 7. I-substitute lang natin dito sa formula. So, magiging P equals 7 factorial. Then, simplify. Ang katumbas ng 7 factorial ay 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Then, simplify. Pwede naman kayong gumamit ng calculator kung meron kayo. So, 7 times 6 equals 42, times 5 equals 210, times 4 equals 840, times 3 equals 2,520, times 2 is equal to 5,040, times 1 equals 5,040. So, the final answer is 5,040 ways na pwede nilang i-arrange ang kanilang sarili for picture taking. Number 4, in how many ways they can be seated on the view deck? So, balikan natin yung problem. Habang kumakain daw sila sa view deck in circular form. So, may keyword tayo dito na circular form. Having so much fun. This problem involves circular permutation. Thus, we are going to use the formula P equals the quantity of n minus 1 factorial. So, ang n nga natin dito ay 7. So, kasi 7 silang magkakaibigan. I-substitute lang natin yung 7 dito sa ating formula. Kaya magiging P equals 7 minus 1. Then, simplify. 7 minus 1 is equal to 6 factorial. Then, proceed na tayo sa multiplication. Ang 6 factorial, ang katumbas niya ay 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. 6 times 5 equals 30, times 4 equals 120, times 3 equals 360, times 2 equals 720, times 1 equals 720 ways. Number 5, using the letters in Sampaloc Lake, how many distinguishable permutations are there? So, kapag ganito ang given, may word dito na distinguishable, ang gagamitin nating formula ay P equals n factorial over P factorial, Q factorial, R factorial, at kung ilan pa yung mga naulit na letters.
So, ang n natin dito ay bibilangin lang natin kung ilan yung total na letters sa ating word. So, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, 12 letters. So, ang n natin is 12. Yun yung total na letters dito sa word natin. Ngayon, ilan yung mga letters na nauulit dyan? Ano yung mga letters na naulit? That is A. Ilan yung A dyan? Sa 2, 3. Kaya, 3. Ano pa yung mga naulit na letters dyan? Yung letter L. Ilan yung letter L? 2. Ang N natin is 12, ang P natin is 3, at ang Q naman natin is 2. At kung meron pang naulit dyan, dagdagan nyo pa, yun yung magiging R ninyo. Substitute natin yung mga given sa formula. So, ang N natin is 12 factorial over 3 factorial times 2 factorial. Then, simplify. Ang katumbas ng 12 factorial ay 12 times 11 times 10 times 9 times 8 times 7 hanggang sa 1. At yung 3 factorial naman ay 3 times 2 times 1. At yung 2 factorial ay 2 times 1. Kung mapapansin ninyo, pwede nating i-reduce ito at i-cancel yung 3 dito, yung 2, tsaka yung 1. At yung 2 pwede pa nating i-divide dito sa 4. So, magiging 1 na lang ito at ito magiging 2. So, magiging ganyan na lang siya. 12 times 11 times 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 2 over 1. Okay? So, kung masyadong mahaba yung given, pwede naman kayong gumamit ng calculator. At ang lalabas na sagot dyan ay 39,916,800 ways. Okay? So, yun lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana marami kayong natutunan sa video na to. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, subscribe, at i-share nyo na rin sa mga classmates ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!